Mga kababayan, maligayang pagbabalik po. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay po ng ating panahon. Dalawang bagyo na po ang ating minomonitor sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po kasing LPA na ating minomonitor kahapon pa ay naging isang ganap na tropical depression at pinangalanan po itong bagyong Emong. So alamin natin mga kaibigan ang pinakalokasyon itong bagong bagyo na si Bagyong Emong. Ito po may estimated pong layo ngayon na 115 kilometers west of northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Lumalakas po ang hangin nito sa 45 kilometers per hour malapit po sa sentro at bumubugso up to 55 kilometers per hour. May pagkilos naman po pa west southwestward sa bilis po na 35 kilometers per hour. Ang nakita nating senaryo mga kaibigan, ito ilalabas din ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero may pangalawang senaryo na hatakin siya nitong isang bagyo, si Bagyong Dante, at magkaroon sila ng tinatawag natin na pagsasanib o yung sinasabi natin na Fujiwara effect, posibleng mangyari ho yan. Sa ngayon, dahil po sa banta ni Bagyong Emong, dahil siya mas malapit sa ating Philippine landmass, itinaas ng storm wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Ilocos Norte, western portion po ng Ilocos Sur, kasama ang northwestern portion po ng La Union, kasama rin ang western portion po ng Pangasinan. So ito po nga signal number 1 natin, meron pong warning lead time na 36 hours. Ang ibig sabihin po nito, sa loob ng 36 hours, doon po mararamdaman yung lakas ng hangin nito nga pong si Bagyong Emong na aabot naman sa 39 to 61 kilometers per hour mga kaibigan. At posible pa yung mas lumakas habang lumilipas po yung mga oras doon. Nagbabago kasi yung takbo nitong si Bagyong Emong. At the same time, meron din tayong habagat na pinapalakas itong si Emong at meron ding Bagyong Dante. So tignan naman natin mga kaibigan yung banta pa ng isang bagyo. At ang tinutukoy natin mga kaibigan ay si Bagyong Dante. Sa ngayon mga kaibigan, ito pong si Bagyong Dante, kung titignan nyo po, meron po siyang lokasyon ngayon na 900 kilometers east of extreme northern Luzon. Ang lakas po ng kanyang hangin, nasa 65 kilometers per hour, malapit pa rin po sa sentro at bumubugso naman up to 80 kilometers per hour. May pagkilos na northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito pong si Bagyong Dante ay wala naman nakataas na anumang storm signal dahil wala naman siya sa kalupaan natin. Iba yung direction niya, sa yung papalayo ng ating par. Inaasahan by Friday ng gabi o hapon ilalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang nagiging epekto lamang nitong si Bagyong Dante ay palakasin po ang habagat sa kaldurang bahagi ng ating bansa. So dahil kay Bagyong Dante mga kaibigan, lumalakas pa rin ang epekto ng southwest monsoon sa ilang bahagi po ng Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Island, Davao Occidental at Davao Oriental. Ngayong araw po yan mga kaibigan. So kung titignan nyo naman yung tinatawag po natin na track and intensity forecast para po kay Bagyong Dante mga kaibigan, makikita nyo dyan yung tinatawag natin na area of probability natin, yung parang apa na yan. Lalabas pa si Bagyong Dante sa Friday, July 25, alas 8 po ng gabi, At magiging isang ganap lamang siya na tropical storm. Hindi siya magiging typhoon or super typhoon category. So hindi naman yan na talagang sobrang pinaghahandaan natin ngayon. Ang nakakapangamba kasi, ito nga pong panibagong bagyo. Balikan natin mamaya yan mga kaibigan. Alamin na muna natin yung mga lugar po na apektado ng dami ng ulan ngayon dahil sa lumalakas na habagat dahil sa dalawang bagyo. Ngayong araw din mga kaibigan, hapon hanggang sa gabi, ina-expect po natin, ang 50 to 100 mm na dami ng ulan sa Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Kalinga at Apayao. By tomorrow naman po ng hapon mga kaibigan, ina-expect pa rin natin ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Pangasinan at La Union. 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at Benguet. 200 mm sa dami din ng pag-uulan sa Pangasinan at La Union. Friday afternoon up to Saturday afternoon naman mga kaibigan, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa La Union, Kalinga, Mountain Province, Sipugaw at Benguet. Kasama dyan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at Benguet pa rin na merong 100 to 200 mm na dami po ng pag-uulan. So mga kaibigan, balikan natin ito nga po nga tinatawag natin na panibagong bagyo o Bagyong Emong. So kung titignan nyo mga kaibigan, yung pinaka-track niya, pinaka-lokasyon niya mga kaibigan, ito talagang dapat natin paghandaan.
Ina-expect po mga kaibigan, within the next 12 hours simula ngayon ay tatahakin po ni Bagyong Emong mga kaibigan, no? Etong 220 kilometers west of Sinai, Ilocos Sur at nasa 55 kilometers per hour pa rin, isang tropical depression. Within the next 24 hours simula ngayon ay nandito pa rin siya, no? Tatahakin naman niya lokasyon na 255 kilometers west of Bacnotan, La Union, 55 kilometers per hour, tropical depression pa rin. Within the next 36 hours ay 210 kilometers west of Bacnotan, La Union pa rin po siya at mas lumakas siya sa 65 kilometers per hour, naging isang ganap na tropical storm. Within the next 48 hours naman mga kaibigan, 105 kilometers west of southwest of Sinait, Ilocos Sur, 75 kilometers per hour na ang lakas ng kanyang hangin, isang ganap po na tropical storm. Mga kaibigan, maging handa tayo dahil ang possibility na mangyari dito, hindi man natin nakikitaan na magiging typhoon or super typhoon category itong si Bagyong Emong. Posible naman ho niyang mas palakasin pa ang epekto po ng habagat, no, or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Usually, kapag may hinang bagyo naman talaga, tapos may habagat, ang lumalakas mga kaibigan, yung mas malakas na weather system o epekto ng pag-uulan, which is ang habagat nga po. So mas maganda mga kaibigan, lalo na yung nakatira sa mga low-lying areas pa rin, no? Yung mga binabaha ngayon, Maynila. Ilang linggo na, halos isang linggo na mahigit na lubog sa baha dahil po sa lakas at dulot pag-uulan po ng habagat. Asahan ho natin ang mga occasional rains, no? At monsoon rains, yung malalakas pero tuloy-tuloy na pag-uulan. Occasional rains naman, yung halos buong maghapon talaga ay nag-uulan-ulan mga kaibigan. Huwag din muna pumalaot, no? Yung malalapit po sa mga baybayin, wala muna tayong mga any activities po, water activities, yung mga motor bangkas, huwag muna kayong pumalaot. Napakadelikado ho ngayon, lalo na yung mga apektado po na lugar mga kaibigan sa mga baybayin. Yung mga nakatira sa paanan ng bundok, kung kinakailangan naman natin lumikas, no, yung mga bahaing lugar mga kaibigan, lumikas ho tayo kung kinakailangan. Kapag ganitong may sitwasyon tayo ng mga bagyo, mas maganda ho na lagi tayong updated sa lagay ng ating panahon. At dadagdag ko din, i-safety natin ang mga importanteng gamit, lalo na ngayon, lubog sa baha, ang malaking pamilya o ating mga kababayan. At makipag-ugnayan tayo sa ating mga LGU para sa mga impormasyon, sa mga kinakailangan natin, mga relief goods, mga pagkain mga kaibigan. Yung mga hindi naman nabaha, mag-stock na kayo ng sapat na pagkain na tatagal po ng ilang araw dahil in-expect natin, no, itong week na ito, by Saturday pa o sa Sunday pa, ay posibleng mas maging maganda pa ang ating araw. By Monday na po yan. At kung titignan nyo mga kaibigan, at yung senaryo kasi na tinitingnan natin dito, kapag mas lumakas pa ito si Bagyong Emong at nagkaroon din ng interaction dito kay Bagyong Dante, Fujiwara effect, yung pagsasanib nila, possible na mangyari. Pero habang lumalayo po si Bagyong Dante at nag-iiba din at dumidiretso yung direksyon itong si Bagyong Emong, possible na hindi naman po na mangyari yung tinatawag natin na pagsasanib po ng mga bagyo. Magkagayon man, hindi man sila magsanib, hindi man maging malakas na bagyo itong si Emong at si Dante, ang habagat naman nilagay ho ng dyan, daig pa ang super typhoon kung magpaulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So mga kababayan ko, yan muna ang short update natin sa lagay ng ating panahon. Makikiusap po muli ako ng isang like and subscribe para lagi po kayong ma-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.